ano, yung mga solder ko. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito siya, bigla sa yung shop. Liwanag naman. Tapos ito bili ko din sa junk shop to. Ano, ang ginawa ko naman dito kaya nagano to, ang ginawa ko dito, ito yung USB. So, pa-plug mo lang siya gamit yung ano, ganito mo siya ng ganito. Ayan. Ito natin. Ayan. Yung USB oh. Ayan, USB yan. Tapos dito mo lang ipaplug yan. Ayan. Tapos gagana siya kapag nasa outlet na. Ang ginawa ko, kaysa gamitin ko to, yung putol na ganito, yan, ganito. Tapos itong USB tinanggal ko. Tapos binalatan ko yung dalawang yung kulay itim at saka kulay puti. Ito kasi ang kulay ito ay yung red at saka brown. Ano ba? Parang brown eh. Red and brown yun eh. So yun. So pinagduksan ko siya, yung sa brown, yung red sa red. So nangyari, pumutok naman siya. So ito yung naman yung ano. Ito dito rin nagana. Bago lang. Tapos yung mga ano, pakita ko sa inyo sa baba. Hindi nga nakita. Yung mga wire. Yung mga ano, yung mga ganyan, mga battery ng laptop, yan. Reloaded switch. Nakita ko sir. Ayan, dalawa yun. So ilaw na solar. Hindi kita eh. Ayan. Kaya pala ko nagbablog sa gabi. Sa gabi lang kasi ako nagbablog eh. So yun, napakita ko lang yung gamit ko. Meron naman akong nabibili sa junk shop na gumagana. Sambahan. Nasira lang ang kable. So, repair lang ako. Para at least hindi ko naman kayang bumili ng bago, brand new. May kamahalan din. Yun, yung solar namin. Ha? Meron na. Ano ate, panganay ako dyan. So, yun lang. Kinikwento ko lang yung ano. Kinikwento ko lang yung nangyayari sa atin. Para sa amin, sa akin, na doon ako bumibili. Nagbabasa kali. So yun nga, ang bawa, example ito yung yero mo, bulok na siya. Pwede yun bumili sa junk shop na may mga ma-ice pa na yung binibenta, mga matitibay na yero. Yun, kagaya nung ito, mga ganito. Ito sa inyo. Yan, kagaya niyan, mga yan, bigay ko sa junk shop yung mga lagayan, ipunan ng tubig. Yan. So, yan. Ito, binili ko din sa dyan sa itong stationary bike ko. Yan. Yung ito, yung may gulong, yung sampayan yan. Bili ko din sa junk shop. Kasi nga, mas nakakamura pa rin ako ng kahit papaano. May mga junk shop na mura magbenta, especially mga libro. Sa junk shop din ako bumibili. Pero pakita natin yung mga libro. Sa junk shop din talaga ako bumibili.
Yan, gaya ng mga ganitong mga books. Yan. Mga ganitong books. Kaya itong simple, Windows yan. Entrepreneurship. Personality development and human relation. Ito. Introduction to entrepreneurship. Entrepreneurship. Yan. Computer, Turbo Pascal. Yan. Fundamentals of marketing. Saan ko to binibili? Binibili ko to sa junk shop din talaga. Nung time na time na yon, parang hanggang sa ngayon naman, parang malasay sa buhay ko. Tapos ang dami kong mga books noon, pinagbebenta ko pa rin. Galing sa junk shop, pinagbebenta ko rin kasi ang dami. Especially may mga pinipili lang talaga akong mga books. Pero kung siguro kung may bahay na ako, sarili ko, ang dami. Doon sa junk shop na yun, ang dami yung mga reviewer ng nursing, reviewer ng engineering, reviewer ng civil service. Talagang nauunahan din ako ng ibang tauhan kasi meron din naman tao na kahit nag-junk shop siya, tauhan lang siya. Nabili din talaga. Kuya, ano tapos ng pinag-aralan? Hindi nga ako nakapag-aral, hindi nga ako nakatapos ng elementary. Ba't bumibili ka din ng libro na kagaya ko? Syempre, para sa anak ko to. So, very interesting story na kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, siya mismo bumibili ng libro kasi para sa anak niya. So ako naman, especially elementary, high school, hindi ako ganun kasipag o interest sa mga libro. Iba yung environment na kinalakihan ko. Basta ako pasok sa school, magawa lang ako ng project. Especially hindi din talaga ako mahusay sa English and Math. Yun yung mga subject na mahina ang isip ko doon o utak ko doon. Pero nakatapos pa rin ako ng pag-aaral hanggang nakatapos sa elementary, high school. And then nagtyaga din talaga ako na mag-aral talaga. And siyempre nung elementary, high school, nabubuli ako dahil utal nga ako magsalita ng pronunciation, tapos bungi pa. So ang daming pangyayari sa akin na para bang ako ay pagpinagtawanan, gayta ako. Pero nung nakakalala ko ng matalinong tao, iba kasi yung ginagawa ng taong matalino at iba yung ginagawa ng taong bobo. So nag-decide ako na nangarap din ako na sana maging kagaya din ako niya. Ang daming award, ang daming napatunayan. Tapos yun nga, hanggang sa ako naman, hindi rin naman ako naging successful sa buhay ko. Pero asa pa rin ako na dating din yung panahon na para sa akin. Yun yung sabi ko, kung may sarili akong bahay, siguro napakadami kong libro. Naging ganun ako, para bang niyakap ko na sana magkaroon din ako ng isang aparador na puro libro, mga favorite yung libro ko. Nung nagkaroon ako interest dyan, talagang bumili talaga ako sa junk shop na napakadaming libro. Yun, with my asawa, gusto niya maging nursing. So napag-ipon ako ng mga tungkol sa nursing. Ako naman yun, mag-take ng exam. So nakabili din ako ng libro ng civil service. So tapos nag-research pa, nag-print pa, hindi naman ako nakapasa. And then entrepreneurship yung gusto kong aralin dahil nagkaroon ako ng background, dahil nakapag-aral ako sa TESDA ng Agro and Rep, tapos yung mga tungkol sa agriculture. Pero hindi ko rin din siya napakinabangan kasi kaya naman ako nag-aral na para bang willing pa rin ako na makapag-abroad ako like Japan o kaya South Korea. Pero dumating sa punto na hindi ko din siya nagawa, kasi kailangan mo talaga ng financial. Napakahirap ng wala kang pangasikaso. So totally very very sad talaga ako sa nangyari sa buhay ko. Tapos isipan ko na lang na sana magkaroon ako ng business sa junk shop, malaki yung lote, tapos may sari-sari store ako, tapos yung bagong gusto kong mangyari, hindi. And then sabi nung kaibigan ko,
na mag-asawa ka na lang ng ano ng may edad o kaya mag-asawa ka na lang ng makakuha ka ng tao. As of now, hindi naman ako nakakakuha ng magiging asawa. Sana may edad na tapos may negosyo, balo, ganyan-ganyan. Eh nakaka-chat ko puro may mga anak na rin. So saan kaya ako hahanap? And then nangyari sa buhay ko na para bang walang-wala na ako pag-asa. And sabi ko nga, one time na may vlog ko lang yung gamit ko, mabawasan ko siya, maibenta ko lang yung mga damit, yung mga tools na meron ako. Kasi, ang hirap na madaming gamit. Lalo, siyempre, yung bahay namin, hindi naman kami permanent dito sa bahay na to. Anytime, pag hindi nakabayad yung kapatid ko o yung nanay ko, lipat na naman kami ng bahay. Sa lahat ng gamit na sa lahat ng bahay nito, ako yung pinakamadaming gamit kasi kapag may pera ako, bili ako ng bili ng mga bagay na alam kong kailangan sa loob ng bahay. So yung mga hukay-hukay ko, ang dami ko pa rin talaga siya. So kinikwento ko lang yung buhay ko, especially talagang nagpapasalamat dahil meron ako junk shop na nabubuntahan at nabibilian, na nakakautang din ako ng mga halagang pera na binibili ko din sa kanila. And then bebenta din ako ng hukay-hukay sa kanya. And totoo yun, hindi totoo yun. Maniwala kahit sa hindi, tanging nasa Diyos na lang yung taas na yung kinikwento ko totoong buhay na story ko talaga. Sabi ko nga, pag nagkaroon talaga ako ng hanap buhay, so yung mga ito, yung mga sampayan ko dyan sa likod, gusto kong i-display yan. Papasalamat din ako sa kay Brother Jason, tapos sa aking pisang buo ng nanay ko, very supportive naman sa akin. Kada bigay niya sa akin ng damit, pag kumikita ko, bigay ako ng 150, pinakamababa 100. Basta ganun. So, kinikwento ko lang yung buhay ko. Ako kasi masipag naman ako, nagkataon lang ba na meron naman ako pwedeng lapitan kung mag-anak sa side ng nanay ko, sa tatay ko, na magbibigay naman ng puhunan. Na ako ba yung mahiyain? Totally talaga. Kasi takot ako na maghingi ako ng puhunan tapos hindi naman ako magiging successful kahit na may pinag-aralan ako na agro and craft. Para bang, kasi dito naman ako, depende sana kung sabi ko bahay. So hindi naman ako makakutang ng malaking pera sa kanila. Kaya bang, ang hirap din manghingi kung bibigyan ka na ng 1,000, 2,000, 3,000. Eh ang gusto ko talaga, yung sarili ko ng bahay na maupahan para magpo-produce na lang ako ng mga abono sa halaman. Wala ako ng dumi ng baka, tapos lupa, tapos yung sinulog na ipa, tapos balat ng palay. So tapos yung kusot. So mimix ko na lang talaga siya. Ay, hindi pala pwede yung kusot So ganun ba no? Hindi ako nagtatagumpay talaga. So yun lang naman in short stories. Yung masama at mabuting comment ko lang pinagkaiba yun. Paborito sa mga. That's all.